Tita. Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father John Glenn Avila. Sabayan natin ang koro sa pag-amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritu sa aming kumukupko, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na para. Naranasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na ihip ng hangin. Patunay lamang na kasama natin ang Diyos maging sa mga tahimik at karaniwang karanasan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungin at doon nagpalipas ng gabi. Walong ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay tumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa.
Nagdadalamhati si San Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap kay Kristo, bagamat nakipagtipan ng Diyos sa kanila at itinuring sila bilang mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ng Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga lahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo. Alang-alang sa kanila, sila'y mga Israelita at itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinagpupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sila sa takot ang mga alagad nang makita nila may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo.
Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo nitong mga nagdaang araw. Wala naman po bang waterfalls sa inyong mga bahay? Wala naman. Sa awa ng Diyos. Walang natural wonder sa loob ng inyong bahay. So, thanks be to God. Gayon din, patuloy nating isama sa ating mga dasal yung mga kapatid nating sobrang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. And for sure, nakikita ninyo sa social media, may mga part ng NCR na binaha talaga, no? At nalubog sa baha. Kaya patuloy natin silang isama sa panalangin, lalong-lalo na yung mga kapatid nating basang-basa sa ulan sa mga nagdaang araw dahil wala silang matirahan. Sila ang lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. May mga sandali sa buhay natin na tinatawag tayo ng Panginoon na bumaba o umalis sa ating mga bangka gaya ng ginawa ni Pedro sa ating Ebanghelyo ngayong linggong ito. Ang bangkang ito ay maaaring naglalarawan ng ating mga nakasanayan na sa buhay. O di kaya yung mga tinatawag nating mga comfort zones. Ang pamilyar, ligtas, komportable, at kontrolado nating mga sitwasyon at mga bagay sa ating buhay. Ngunit, tila baga dumarating ang mga sandali o panahon sa ating buhay Kristiyano na para bagang sinasabi sa atin ng Diyos sa atin na lumabas ka dyan. Bumaba ka dyan sa bangka mo. Umakbang ka mula dyan. Dahil may mas malaki akong ipagkakatiwala sa iyo. At ito ang naging karanasan ni Pedro sa Ebanghelyo natin ngayong linggong ito. Narinig natin nang makita ni Pedro na naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, sinabi niya, Lord, kung talagang kayo yan, hayaan ninyo akong maglakad din sa tubig papunta sa iyo. At ano ang tugon ni Jesus? Hindi niya sinabing, oy, diyan ka lang. Hindi niya sinabing, wag na. Hindi niya sinabing, stay. Hindi niya sinabing, sit. Naging aso na si Pedro, no? Ang sinabi ni Jesus ay, halika. Come. Punta ka dito. At anong ginawa ni Pedro? Bumaba nga si Pedro sa bangka. At sa sandaling iyon, punong-puno siya ng tapang, ng pananabik, ng sigasig at tuwa. Hindi niya alam kung paano siya makakalakad sa ibabaw ng tubig. Ang alam lamang niya ay tinawag at pinapalapit siya ni Jesus sa tabi niya. Ganyan din ang maraming sandali sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. May mga panahon na bigla nating nauunawaan na tinatawag tayo sa isang mas malaki at mas mabigat na responsibilidad. Marahil shy type ka noong mga panahong iyon. Pero ngayon, isa ka ng leader lingkod dito sa kapilya o sa simbahan. O di kaya nagsisimba ka lang linggo-linggo o baka nga isang beses lang sa isang buwan. Pero ngayon, lagi ka na nagsisimba araw-araw. May mga panahon na bigla na lang natin nauunawaan na tinatawag tayo sa isang mas malaki at mas mabigat na responsibilidad. May mga pagkakataong kailangan nating iwan ang ating mga nakasanayan, ang ating mga comfort zones, at harapin ang bagong yugto ng ating buhay. At sa simula, napakalakas ng ating mga loob. Nandoon yung sigasig. Kayang-kaya natin sabihin na, kaya ko to. Makapagbibigay ako ng oras. Handa ako. Susunod ako. Para bang kaya din natin lumakad sa ibabaw ng tubig, gaya ni Pedro, gaano man kalaki
ang mga alon. Ngunit, hindi pala biro ang lumakad sa ibabaw ng tubig. Hindi biro ang mga alon sa paligid. Hindi biro ang mga responsibilidad. Hindi biro ang bigat ng mga sakripisyong kasama ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos. Di kinalaunan, dumating ang sandali na napansin ni Pedro yung malakas na hangin. Nakita niya ang malalaking alon at doon siya nagsimulang natakot. Napakahalaga ng sandaling iyon. Bakit? Kasi kung mapapansin natin, hindi nagbago ang Diyos. Hindi nagbago yung paanyaya sa kanyang Jesus. Hindi niya sinabi kay Pedro, Pedro, bumalik ka na doon. Pedro, okay na yan. Diyan ka na lang. Pedro, stop. Ang nagbago ng mga sandaling iyon ay ang tinitignan ni Pedro. Nung nakatingin pa siya kay Jesus, nung nakatuon pa ang kanyang mga mata kay Jesus, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ngunit, nung ibaling niya yung kanyang mata sa paligid at nakita niya yung alon, naramdaman niya yung malakas na hangin, anong nangyari? Nagsimula siya lumubog. Ganyan din tayo. Hindi kailanman nagbago ang Diyos sa ating buhay. Tayo ang nagbago ng tinitignan ng perspective. Kapag ang mga mata natin ay nakatuon lamang palagi sa problema, lumalaki ang problema. Kapag nakatuon lang tayo sa ating kahinaan, nakakalimutan natin ang bigay sa atin na talento ng Diyos. Kapag nakatuon tayo sa mga kumukontra sa atin, nawawalan tayo ng sigasig. Kapag nakatuon tayo sa bigat ng responsibilidad na meron tayo sa mga sandaling ito, nakakalimutan natin kung sino ang unang tumawag sa atin upang kumilos. Kaya napakahalaga ng paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayong linggong ito. At ano yun? Huwag mong tignan ang laki ng mga alon ng iyong buhay. Ituon mo ang iyong paningin sa Diyos na ang tinig mismo ay sinusunod pati ng hangin at ng mga alon. Huwag mong titigan ng laki ng alon. Huwag mong sukatin ang lakas ng hangin. Tumingin ka kay Jesus. Ituon mo ang iyong mga mata sa Diyos. Sapagkat maaaring malaki ang problema, ngunit mas dakila ang Diyos. Maaaring malakas ang hangin na umahampas sa ating buhay, ngunit mas makapangyarihan ang tinig ng Panginoon. Maaaring mabigat ang krus na pasan natin, ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan mo itong dalhin ng mag-isa. Hindi niya ipinangako walang alon na hahampas sa ating mga buhay. Ang ipinangako sa atin ng Diyos ay hindi niya tayo kailanman iiwan sa gitna ng mga alon. Amen? Nang magsimulang lumubog si Pedro, anong ginawa niya? Sumigaw siya at humingi ng tulong. Lord, sabitin ninyo ako. Lord, tulong. At anong ginawa ni Jesus? Agad siyang inabot ni Jesus. Hindi hinintay ni Jesus na tuluyang lumubog si Pedro. Hindi niya siya pinabayaan sa kanyang takot. Inabot niya agad ang kanyang kamay. Marahil may ilan sa atin dito ngayon na nasa ganitong kalagayan ng buhay. Lumabas nga tayo sa ating mga bangka, tinanggap natin ang mga hamon, sumunod tayo sa tawag ng Diyos. Ngunit ngayon,
Nasa gitna tayo ng malalaking alon ng buhay. Pagod, natatakot, nagdududa. At ang dati nating sigasig at saya ay napalitan ng pangamba. Napapatanong na lamang tayo, kaya ko pa ba? O di kaya, tama ba yung ginawa kong desisyon? O di kaya, para bagang mas lalo pang bumibigat ang buhay? O di kaya yung pinaka-favorite nating tanungin, nasaan ang Diyos sa tuwing bumabagyo o dumadaan ako sa bagyo ng buhay? Hindi ba niya laging pinapaliit ang mga alon ng buhay natin? Subalit, totoong pinalalakas niya palagi ang ating pananampalataya. Hindi ba niya laging inaalis ang krus na ating pasan-pasan? Pero binibigyan niya lagi tayo ng lakas upang pasanin ito. Hindi ba niya laging ipinapakita ang buong daan na dapat nating tahakin? Pero madalas, sa isang hakbang lamang ang ipinapakita niya, doon mas lalong hinihingi niya na pagtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Kaya nga ang tunay na tapang ng isang Kristiyano ay hindi lamang nasusukat sa pagkawala ng takot. Hindi ka matapang dahil hindi dahil sa matapang ka dahil wala kang kinakatakutan, kundi dahil matapang ka, dahil kahit na may takot dyan sa puso mo, nagpapatuloy ka pa rin dahil alam mo kasama mo palagi ang Diyos. Darating ang mga alon na mas malaki kaysa sa ating tapang. Darating ang mga responsibilidad na mas mabigat kaysa sa ating lakas. Darating ang sandaling mauubos ang ating sigasig at saya. At doon natin matututunan na hindi sapat ang sabihin, kaya ko to. Ang kailangan nating sabihin ay, kakayanin ko to dahil kasama ko ang Diyos. At kapag pakiramdam natin ay lumulubog na tayo, hindi lamang lumulubog sa utang, huwag naman sana, maaari nating sabihin ang sinigawan ni Pedro, Lord, tulungan mo ako. Lord, iligtas mo po ako. At tandaan natin, ang Panginoong tumawag sa atin upang lumabas sa ating mga bangka ay hindi tayo kailanman iiwanan sa gitna ng dagat ng buhay. Kaya kapag dumating ang unos, huwag lamang natin itanong kung gaano kalaki ang haharapin nating problema. Bagkus, itanong din natin sa ating mga sarili, nasaan ba nakatuon ang aking mga mata sa mga sandaling ito ng aking buhay? Sapagkat ang alon ay maaaring malaki, ngunit mas dakila ang Diyos. Ang hangin ay maaaring malakas, ngunit may tinig na sinusunod ang hangin at ang dagat. At ang tubig na tila lumulunod sa atin ay maaaring maging lugar kung saan mas malalim nating mararanasan ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, huwag nating titigan lamang ang laki ng alon. Kapag natatakot ka, kapag nanghihina ka, kapag nagdududa ka, kapag ikaw ay lumulubog na sa buhay na ito, tumingin at umapit ka lamang kay Jesus. Dahil ang sikreto upang manatiling nakatayo sa ibabaw ng tubig ng buhay ay hindi lang tungkol sa laki ng ating tapang. Ang sikreto ay kung kanino nakatuon ang ating mga mata. Kaya lagi nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Dahil siya mismo ang nagsabi sa atin, kapag humingi tayo ng tulong sa Kanya, huwag kayong matakot. Kasama mo ako. Ako ito, sa Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patuwaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karamay natin ang Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama na may buong pag-asa at pagtitiwala. Ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang mga Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagtalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sa hipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong nabubuhay at nagahari kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, at Emmanuel Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po lahat. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamiyariya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang napilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sa iyo ang kaharian.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumunod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at sama-sama natin dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O malwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwang sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piling na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Ngayong araw po ay Akay Sunday. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maglingkod sa ating kapilya o parokya na maging bahagi ng iba't ibang ministeryo. Para sa mga interesado, maaari po kayong lumapit at makipag-ugnayan sa ating mga kapwa lingkod pagkatapos ng misa. Ang schedule po ng Kawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. August 11, Kawan San Miguel. August 12, Kawan Santa Ana. August 13, Kawan San Antonio de Padua. At August 14, Kawan San Gabriel. Hinihikayat po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na tumalong sa banal na misa. Sa Sabado, August 15, ay atin pong gugunitain ang Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Bilang bahagi po ng pagdiriwang na ito, magsisimula po ang Holy Hour sa ganap na 5 p.m. Susundan ng banal na misa sa ganap na 6 p.m. at prosesyon ng 7:30 p.m. Inaasahan po namin ang iyong pakikiisa. Ang St. Andrew the Apostle Quasay Parish ay naghahanap na po ng mga kabataang edad 14 hanggang 18 taong gulang, babae at lalaki, na nais maging bahagi ng Mr. and Miss SAAQP 2026. Ang fundraising activity na ito ay para po sa nalalapit na kapistahan ni San Andres Apostol at nagsisilbing pagkakataon upang makiisa sa mga paghahanda ng ating parokya. Kung ikaw ay interesado,
makipag-ugnayan lamang po sa inyong common coordinators o hanapin si Sister Flor Mendiola, BEC Coordinator. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Muli mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa, lalong-lalo ng ating mabuting balita ngayong lingkong ito, na anuman ang sinusuong nating mga bagyo sa ating buhay, kung anuman ang mga pinapasa nating krus sa buhay natin sa mga sandaling ito, sana ay huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Panginoon gaya ng sinabi ni Pedro. Lord, tulungan niyo po ako. Lord, kailangan kita. Dahil si Jesus mismo ang nagbigay na ng assurance sa atin. Narito ako. Ako ito, si Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Iukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa aming iyong inilaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog-nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Thank you.